Hi guys, prepping video tayo, no? So, naglabas ng memo ang US Postal Service dito sa US. Yan yung date, bagong-bago. A few days ago lang yan, January 5, 2026. Yan, subject, Postal Service employees to continue to provide essential services. So, basahin ko lang yung intro. During large-scale emergencies, ha? Yan. Binbreakdown pa nila kung ano yung mga klase ng emergency: epidemics, hurricanes, or civil unrest. So, maraming haka-haka na mukhang nag-e-expect sila. Or, the government itself is prepping. Nagpe-prep for a civil unrest. Doon sa hindi nakakalam, may nangyari sa Minnesota, may ICE agent na binarel niya yung woke liberal na gusto siyang sagasaan, namatay, and now nag-organize yung mga left, no, na mga rallies nationwide. I think recently meron sa Austin, sa Houston, and sa iba pang states. So, may alam ba, ang tanong dito, prepping perspective, may alam ba ang gobyerno or lalo na yung US Postal Service na hindi alam ng public, no? Sabi sa inyo, ang trabaho ng gobyerno is to withhold the truth. Mas maganda kasi na hindi alam ng publiko kasi magkukos ng panic. Imagine nyo pagka naging truthful na sabihin nila lahat ng totoo. Hindi nila sasabihin yon. Kaya, pero ito na yung clue, no? Na nagbigay sila ng memo sa mga tauhan nila. And kasama nga dyan sa pinaghahandaan nila, civil unrest. Civil unrest meaning civil war. Oh, no? Left versus right. Yan, bagong-bago, USPS. Kumakalat yan sa sa mga prepping community ngayon, no. Yan. So basically ang sinasabi dito, dahil daw essential workers sila, pagka nagkaroon ng mga travel restriction like checkpoint, ay pala sabihin, no, pwede silang padaanin basta ipakita lang nila tong memo na to, tapos yung ID nila. Paano yung ordinaryong Juan de la Cruz or John Doe? Hindi pwede. Hindi ka pwede makagala. Kasi, 'di ba? Wala kang ganitong letter. 'Di ba? Yan. So, yung iba nag-aalala na papunta ba tayo sa civil war? Ang US meaning as US, no? United States, papunta ba ang civil war? No? Naghahanda sila sa civil unrest. Pero as a prepper like me, nothing is new. Kung nag-prepare ka na in the past, yung preps mo, pwede mo pa rin gamitin. No? Pag magkakaroon ng travel restriction, hindi ka pwedeng lumabas, hindi ka pwedeng bumiyahe. May prep ka na . Meron ka na yung mga canned goods . Ang natatakot dito yung mga non-preppers. Kailangan mo ng armas, syempre, to protect your preps. Paano kung pasukin yung bahay mo dahil wala silang pagkain, hindi sila makapunta ng grocery kasi may travel restriction . May civil unrest. You need something to defend yourself. So, naalala ko yung isang clip na napanood ko, yung may mga tao na anti-war, anti-violence. Paano pag nagkaroon ng ganito? 'Di ba? Yung violence mismo ang kakatok sa bahay mo. 'Di ba? Sabi, pag ikaw daw anti-war, dapat pro submission ka or pro slavery ka kasi wala ka namang magagawa . 'Di ba? So, let me know what you think. Is civil unrest or civil war coming to the US? I think hinog na. Hinog na ang US. Anyway, so, prepping video, always prepare. Sabi nga ni Demcad Channel, the future belongs to those who prepare for it today. See you next time. Bye.